In health, kamusta ang inyong puso? Okay naman. Malungkot lang, pero surviving. Surviving. Gaano kahirap yung desisyon na kayo ay lumutang, kanina nag-uusap tayo off-cam, that there will always be a possibility na kayo po ay maaresto dahil kayo po ay lumutang na? Well, I need to do this because three factors. Number one, magkakaroon ng change of leadership ang Senado. So I have to be there to perform my job, to perform my duty. Number two, meron kaming yung impending impeachment court na gagawin, no? Kung file na yung articles of impeachment from the House to the Senate. At number three, hiyang-hiya na kumian sa ating mga kababayan na palaging kinikriticize tayo for receiving salaries without performing my duty. Actually, kahit na wala ako, nagpapile naman ng mga resolusyon ng opisina ko, nagpe-perform naman yung aking, nagpa-function naman yung aking opisina under my guidance. Yung nga lang, yung physical presence ko, wala. So, akala ng mga kababayan natin, hindi tayo nagtatrabaho. Hindi pa ako ganun klaseng tao na tatanggap lang ng sweldo na walang ginagawang effort, no? Kaya nahiyap ako, hindi pa ako kapal muka. Hiyang-hiya na ako, kaya isa rin yan sa rason bakit ako lumabas para magtrabaho. And to set the record straight, Sen Bato, did you or did you not receive yung inyo pong sweldo for the past 6 months that you weren't here in the Senate physically? Ang totoong nangyari, no, yung mga sweldo ko kiniklaim ng aking sekretary. Pero hindi nakarating sa akin dahil nagtatago nga ako, di ba? Hindi nakarating sa akin. Yung naghingi naman sila nagpaalam lang sa akin na kung pwede may mga pinsala sa ganitong lugar, may disaster, baka pwede magastos yun pang bili ng relief goods para pantulong, gano'n. Sabi ko, gamitin nyo yan, pera ng bayan naman yan. Kahit sweldo ko yan, pera ng bayan yan at nakakahiya na. So, in short, finally, itong mga last 2 months ata, if I'm not mistaken, mga last 2 months, finally, sinabihan ko na lang yung aking sekretary, huwag mo nang i-claim yung sweldo natin dahil nakakahiya na. Hindi na niya kiniklaim. Pero yung iba na hindi nagastos, andyan pa sa kanya, na naka-sealed pa, naka-envelope pa. Before I turn you over to Julius and Cheryl, sir, may appeal kayo sa Pangulo na protektahan kayo, tulungan kayo, wag kayong isuko sa dayuhan. But sir, you are Maka Duterte. Anong ine-expect nyo bang pakikinggan kayo ng Pangulo? We know that they're not in good terms, sa Dutertes and PBBM, and the Marcoses. Well, wala namang masama kung mag-attempt ka makiusap. Di ba? Hindi naman masama yan. Bilang Pilipino, I deserve some support coming from this government. Kaya nga sabi ko nga, hindi lang ito para sa akin, kundi para sa lahat ng Pilipino na pwedeng masasadlak sa ganitong sitwasyon in the future. Because that's a primordial role of the government is to protect its citizens. Diba? Rarely can you find any government from other countries na kusang ipagkanulo yung kanyang kababayan, yung kanyang citizen to other foreign entities. Ang mangyayari pa, nire-rescue ng gobyerno niya yung kanyang citizen from that foreign intervention, nire-rescue pa, pinapauwi sa kanilang bansa. So, yun nga, being a Filipino, ay yung appealing to the Filipino president. Pilipino ako, Pilipino siya. Sino pa namang, kahit na siguro may spot yung Duterte at saka yung Marcos, no, politically. After all, we are all Filipinos. Ako ay Pilipino na humihingi ng suporta sa ating Pangulo. Kaya nasabi ko yan. Dahil nga, sabi ko, noon, two times akong sinabihan niya, nagkausap kami, tinanong ko siya about ICC. Sabi niya noon sa akin na, no, hindi makapasok ang ICC dito dahil hindi ko ni-recognize yung jurisdiction nila. At saka, sabi niya,
Pagkatapos ninyo, anong mangyari? Baka kami ang susunod na pakialaman ng ICC. Kaya hindi ako mag-cooperate ng ICC. So yun ang nasabi niya. Okay. Noon Sir, yan, noon yan. Julius and Cheryl are in the studio. They have questions for you, sir. Yes, go ahead. Yes, Julius, Cheryl. Magandang gabi, Julius. Magaling siya, magaling. Magaling kung yun ang gagawin niya. Magaling siya. But I maintain that he has no personality pagdating sa activity na ito because he is not a member of the ICC, neither a member of the Interpol, nor a member of PCTC or any law enforcement agency. Dapat mag-i-effect ng warrant na yan. Pero nagtataka lang kami, bakit siya may hawak ng warrant of arrest. So, yun lang. Hindi naman ako nang babla pag sinabi ko, I really mean it. Kung ginawa niya yung kahapon, I don't know what will happen. Julius? Yes. Mm-mm. Mm. Mm. Hayaan mo lang sila kung yan ang ikaliligaya nila. They're entitled to their own opinion. Sige lang. Magpakasaya kayo sa buhay ninyo kung doon kayo masaya. Cheryl po. Yes. Wala lang naman, kumusta lang siya kung kumusta ako and sabi niya, how can I help you? Sabi ko, wala naman, wala ka namang maitulong dito. Kuwan lang. Baka mayroong kuwan dyan, padala ko ng pizza. Yun lang naman, nangumusta lang siya, nangumusta lang. Nagpasalamat siya in behalf of the Filipino people for my bravery sa ginawa ko kahapon. Pasalamat siya. Well, andyan na yan. Basta, sige lang, nakita naman nyo ang lahat ng nangyayari. Andyan na yan. Wala akong pagsisisi. Desisyon ko yun kaya wala po akong pagsisisi. Ang pinagsisihan, gusto mo malaman yung Go ahead, sir. Sige, Juan Cheryl, gusto mo malaman ano yung pinagsisihan ko ngayon? Ang pinagsisihan ko ngayon kung bakit ako masyadong matapat sa aking tungkulin from day one of my military and police service
bakit ako nagtrabaho ng husto. Yun rin pala. At the end of the day, mamalasing ka lang rin pala sa yung tapat na pagsisilbi ng bayan. Yun lang naman. Pwede mo akong maging ordinaryong polis na happy-go-lucky. Walang pakialam ko. Bahala ka dyan. Magkalat ang droga. Bahala ka dyan. Maraming krimen. Wala kong gagawin. Pero I was there to serve and protect the Filipino people. That's why we launched the war on drugs. At ngayon, ito kinasadlakan ko. So, yun lang ang pagsisisi ko na pwede naman pala akong nag-relax noon, no? Pwede naman pala akong walang pakialam dyan at para hindi ako magka-problema in the end. Pero sige lang, at least I have given my share. Well, matagal na naman yung pinag-isipan ko. Yung nga, sabi ko nga, yung tatlong rason na bakit ako nagpapakita. Sinabi ko sa inyo kanina, yung leadership sa Senado, change of leadership, yung impending impeachment, at yung sweldo na hindi ko pinagtatrabahuan. Yun lang naman ang mga rason bakit ako lumabas. Alam naman natin, tanggap naman natin na itong impeachment trial is quasi-political, quasi-judicial undertaking. So you expect na magpa-factor in dyan yung mga political biases aside from considering the weight of the evidences to be presented by both parties involved in the impeachment proceedings. So, why do you think yung ibang galit na galit sa Duterte, wala ba yung political bias? Meron din yun. Ito namang mga loyal sa Duterte, meron din yung political bias. Otherwise, hindi ginawang judges, yung senator judges, yung mga politiko, kung hindi pwede magpa-factor in yung mga political biases. As I have said, kino-consider dyan yung weight of the evidence. At the same time, magpa-factor in yung political biases. So, bahala ka na dyan kung saan mag-strike yung balance mo. 60-40, 50-50, 30-70. Bahala sa'yo yan. Ikaw na bahala as an independent senator judge. Wala mang magdidikta sa'yo. Yung 24 senators are deciding the case independently. Ganun talaga mangyayari. Mahirap magsalita na hindi ko pa alam talaga anong mangyayari. Mahirap na din pangunahan kung ano magiging decision ng Supreme Court doon sa aming mga petitions. Mahirap magsalita ng patapos.